Noong unang panahon, ang mga Diyos ay bumaba sa mundo ng mga tao para maghanap ng aliw. Nagpasya silang manirahan kasama ng mga tao magpakailanman sa lower world. Upang gawin ito, pinili ng mga Diyos na selyohan ang kanilang banal na kapangyarihan at maranasan ang buhay sa lahat ng paghihirap at abala na dala nito. Isang bagay lang ang inaalok ng mga Diyos sa tao, ang kanilang pagpapala, ang kapangyarihang labanan ang mga halimaw. Ang mga binigyan ng kakayahang ito ay naging mga lingkod ng Diyos, ang kanilang pamilya. Halimbawa nito ay si Bel Cranel. Ang 14 na taong gulang na ito ay ang tanging miyembro ng Hestia Familia, lingkod ng Diyosa na si Hestia. Pero si Bel ay pumunta sa lugar na higit sa kanyang kakayahan, at kasalukuyang kaharap ang isang galit na Minotaur. Malapit na bang maging memberless ang Hestia Familia? Sa kabutihang palad para kay Bel, isang babae ang sumagip sa kanya gamit ang kanyang napakahusay na kasanayan sa espada. At iyon ang panahon na in-love si Bel sa taong sumagip sa kanya. Gaya ng inaasahan mo mula sa taong na love-struck, si Bel ay tumakbo mula sa dungeon patungo sa guild na basang-basa sa dugo ng Minotaur. Hindi niya napansin kung gaano niwirduhan ang lahat dahil isa lang ang layunin niya, ang malaman pa ang tungkol sa kanyang tagapagligtas na si Ice Wallenstein. Ang receptionist ng guild, si Aina Tool, ay agad na pinagsabihan si Bel dahil sa pagbaba nito sa ikalimang palapag ng dungeon. At nararapat lang ito dahil siya ang tagapayo ni Bel. Dapat niyang ipaalala sa kanya kung gaano kadelikado ang lugar na iyon, lalo na kung walang party at kapag 2 linggo ka palang nakikipagsapalaran. Pagkatapos ng lecture, nagtanong si Bel tungkol kay Ice. Tinukso siya ni Aina bago ibinahagi na ang tagapagligtas ni Bel ay isang executive ng Loki Familia at isang level 5 adventurer. Sinasabing siya ang pinakamalakas na swordswoman sa Orario, ang kanilang lungsod, sapat para bigyan siya ng mga Diyos ng titulong Sword Princess. Okay, kahit si Bel alam na yan. Ang talagang hinahangad niya ay ang mga interes ni Ice at kung mayroon na siyang espesyal na tao. Ang magandang balita ay wala ito ni isa, pero ang masamang balita naman ay malapit sa 0 ang pagkakataon ni Bel sa kanya. Masakit man, ngunit ito ay totoo. Ang pagiging miyembro ng iba't ibang pamilya ay gagawing komplikado kung hindi imposible ang isang relasyon sa pagitan nila. Gayunpaman, pinasaya siya ni Aina sa pagsasabing kung patuloy na lalakas si Bel, baka mapansin siya ni Ice. Ang mga salitang ito ay sapat para maibalik ang ngiti ng love-struck na si Bel. Pagkatapos makipagpalitan ng mga magic stone para sa Valles, ang pera sa mundong ito, umuwi si Bel. Bigla ay naalala niya ang matalinong mga salita ng kanyang yumaong lolo, ang tunay na adventurer ay kumukuha ng mga babae sa isang piitan. Marahil ang matalino ay hindi ang tamang pang-uri. Pinatunayan nga ni Bel ang mga salitang ito, kahit na ang mga bagay ay nangyari sa kabaligtaran. At nakarating na nga si Bel sa labas ng sira na simbahan na tinatawag niyang bahay. Pagbaba sa basement, agad siyang hinarap ni Hestia, ang Diyosa ng Hestia Familia. Matapos marinig na muntik na siyang mamatay sa dungeon ngayon, sinuri niya kung may mga pinsala ito. Sa kabutihang palad, okay si Bel. Habang kumakain ng pritong patatas, iniulat niya na hindi pa rin siya nakakahanap ng mga bagong miyembro para sa familia. Hindi talaga nakakatulong ang pagiging Diyosa na walang pangalan. Kahit okay lang para kay Hestia na si Bel muna ang natatanging miyembro. Pagkatapos ng hapunan, oras na para i-update ang status ni Bel, na kinabibilangan ng kanyang mga pangunahing kakayahan sa pagunlad, mahika, kasanayan, at overall level. Habang ginagawa ito ni Hestia, pinagsabihan niya si Bel tungkol sa paghahanap nito ng ideal na babae sa dungeon. Sinusubukan pa niyang pigilan si Bel na habulin si Ice. Sa katunayan, nakilala na nito ang isang kahangahangang babae na magmamahal sa kanya at hahawak sa kanya ng malambing. Oo, ang sinasabi ni Hestia ay ang kanyang sarili, ngunit walang kaalam-alam si Bel. Sinuri ni Bel ang kanyang status, nagpapasalamat sa pagtaas ng agility point ngunit nabigo siya dahil hindi pa rin siya nakakuha ng anumang mga kasanayan. Pero sa katunayan, nakakuha siya ng isang kasanayan, Lyris Freeze. Pinapabilis nito ang paglaki ni Bel hanggat siya ay umiibig. Kung mas malakas ang damdamin, mas malaki ang epekto. Pinili ni Hestia na itago ito kay Bel sa ngayon. Dahil ang isang kasanayang nauugnay sa damdamin ay dapat pangasiwaan ng mabuti, kinaumagahan, nagising si Bel sa maluwalhating tanawin ng Diyosa sa ibabaw niya.
Ngunit nang mapansin niya ang dalawang napakabigat na bagay na dumidiin sa kanyang dibdib, namumula siya at nagmamadaling maghanda. Habang papunta siya sa dungeon, pinahinto ng isang waitress mula sa pub na hostess of fertility si Belle, na iniabot sa kanya ang isang magic stone na kanyang nalaglag. Nang mapansin ng waitress ang kanyang gutom, binigyan siya ng almusal. At ang tanging hinihiling nito bilang kapalit ay ang kumain si Belle sa pub ngayong gabi, na kung saan ang adventurer ay sumang-ayon naman. Ginagawa ni Belle ang kanyang makakaya upang talunin ang bawat halimaw na kaharap niya sa dungeon. All the while, iniisip niya kung gaano niya katagal kailangan gawin ito para maabutan si Ice. Habang kumukuha ng isang drop ng item, isang malaking grupo ng mga halimaw na may ulo ng aso ang umusbong. Sa halip na tumakas, si Belle ay nananatili upang lumaban, dahil sa kanyang nararamdaman para kay Ice. Sa gabing iyon, ang tiyaga ni Belle ay ginagantimpalaan ng pagtaas ng kanyang marka sa 160 points. Halos hindi siya makapaniwala. Nagtataka si Belle kung bakit siya biglang lumakas, ngunit nagpout lang si Hestia at umalis para sa isang party kasama ang kanyang mga katrabaho. Sa totoo lang, nagtampo si Hestia. Nagseselos kung gaano kagusto ni Belle si Ice kaya mabilis siyang lumakas. Samantala, si Belle ay nananatiling tapat sa kanyang salita at pumunta sa pub para sa hapunan. Nagpakilala ang waitress kanina bilang si SYR Flova. Habang kumakain si Belle, binibigyan siya ng may-ari ng pub na si Mia Grant ng pagkain na hindi niya in-order. Nagtitipid pa namin si Belle para sa future ng kanilang pamilya. Habang sinusuri ni SYR si Belle, pumasok sa pub ang Loki Familia at ang Diyosa na si Loki. Lahat, pati si Belle, ay nakatingin sa kagandahan ng Sword Princess. Sinabi ni SYR na regular sila dito dahil gusto ni Loki ang lugar. Magiliw na tinitingnan ni Belle ang pamilya hanggang sa magsimulang magkwento ang taong lobo na si Beth Logan ng isang napakapamilyar na kwento. Mayroon kamong taong malakamatis ang itsura na sinagip ni Ice noong nakaraan. Ang wimpy little kid ay malamang na nagsisimula pa lang sa pakikipagsapalaran at kailangang protektahan ng Sword Princess. Pero tumakbo ito palayo na sumisigaw habang mukhang isang matingkad na pulang kamatis. Nakakahiya, sinisikap ng iba pang miyembro na pigilan ang halatang lasing na werewolf. Hinikayat pa ni Beth si Ice na sumali sa pangungutya sa wimp kahit na ang Sword Princess ay nananatiling tahimik. Alam ni Belle na tama ang werewolf. Hindi maaring tumayo ang taong mahina sa tabi ni Ice. Puno ng galit at pagkabigo, si Belle ay tumakbo palabas ng pub na umiiyak, naiwan ang isang nag-aalalang SYR at isang nakatulala na si Ice. Dumiretso si Belle sa dungeon, nakikipaglaban sa alon ng mga halimaw. Kailangan niyang magpatuloy at maging mas malakas o kung hindi, wala siyang karapatang tumabi kay Ice. Kinaumagahan, nakatayo si Hestia sa labas ng simbahan, naghihintay sa Belle. Dumating ang batang adventurer, pagod at sugatan. Kahit sa ganitong estado, naiisip lang niya ang pagnanais niyang lumakas. Matapos makapagpahinga, na-update ni Belle ang kanyang status. Natuklasan ni Hestia ang hindi kapani-paniwalang bilis ng paglaki ng adventurer. Walang duda tungkol dito, ito ang epekto ng Lyris Freeze. Napagtanto na ang ibang mga Diyos ay maaaring nakasubaybay, inilihim ni Hestia ang kasanayan mula kay Belle. Ito ay para sa kanyang sariling kaligtasan. Kaya, sa halip na ibunyag ang Lyris Freeze, sinabi ni Hestia kay Belle na likas siyang biniyayaan. Ito siguro ay sapat upang magpursigi pa ito. Tuwang-tuwa si Belle sa pagbuti ng kanyang status. Habang ipinangako ni Hestia na susuportahan siya, siya naman, ay nangako na hinding-hindi siya iiwan habang hinahabol ang kanyang layunin na maging mas malakas. Na ikinatuwa naman ng Diyosa. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Belle na aalis siya sa bayan para sa Banquet of the Gods sa loob ng ilang araw. Pagkaraan ng umaga, binisita ni Belle ang hostess of fertility upang bayaran ang kanyang utang at humingi ng tawad sa may-ari. Buti na lang ginawa niya ito dahil kung hindi, hahabulin siya ni Mia. Lumapit si SYR para ibigay kay Belle ang tanghalian na ginawa niya, iginiit na kunin niya ito. Habang umuurong ang waitress sa kusina, sinabi ni Mia kay Belle na hinayaan lang nila ito kagabi dahil nakumbinsi sila ni SYR. Pagkatapos ay pinayuhan siya nito na mag-focus sa pag-survive dahil nagsisimula pa lang siya bilang isang adventurer. Pagkatapos ay pumunta si Belle sa dungeon, samantala, sa salo-salo,
Si Hestia ay abala sa paghahanap ng takeout habang nilapitan siya ni Freya, ang diyosa ng kagandahan. Naprinangka naman agad ni Hestia na hindi niya ito gusto. Ngunit at least hindi kasing sama si Freya kay Loki, na partikular na nagsuot ng mamahaling damit para igiit na walang pera si Hestia. Ang away sa pagitan nina Hestia at Loki ay napunta sa isang tadong labanan, Lowly Big Jugs versus Loki No Jugs. Nagsimula pang ang tumaya ang ibang mga Diyos kung sino ang mananalo sa squabble. Tuluyan nang napaatras si Loki at napaiyak. Ang Diyosa ay dinaluhan naman ni Hephaestus, ang mabuting kaibigan ni Hestia. Nang marinig na nais ni Hestia na makita siya nito, agad niyang iginiit na hindi niya ito pahihiramin pa ng Vales. Ngunit hindi mo masisisi si Hephaestus sa pag-aakalang kailangan ni Hestia ng pera. Matagal nang nag-freeload ang Diyosa na ito sa kanyang pamilya. Pinutol ni Freya ang usapan para ipaalam na aalis na siya. Nakuha na niya ang gusto niya. Isa pa, naiinip na siya sa lahat ng lalaki sa handaan. Nang wala na siya, sinabi ni Hestia kay Hephaestus na gusto niyang gumawa siya ng sandata para kay Belle. Upang ipahayag kung gaano siya kaseryoso sa kahilingang ito, lumuhad si Hestia sa kanyang kaibigan mula sa oras ng piging hanggang makalipas ang ilang araw sa opisina ni Hephaestus. She's willing to go this far dahil gusto niyang tulungan si Belle. Nakahanap na ito ng layunin, at ang daan patungo dito ay puno ng panganib. Ang pagbibigay sa kanya ng sandata ay makakatulong sa pag-clear ng landas para sa kanya. Ito ang pinakamaliit na magagawa ni Hestia pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Belle para sa kanya. Napangiti si Hephaestus sa pag-unawa at pumayag na gawin ang sandata. Ngunit para maging malinaw, kailangan pa rin siyang bayaran ni Hestia, kahit na tumagal ito ng maraming siglo. Sa pamamagitan nito, si Hephaestus ay gumagawa ng kutsilyo para kay Belle, kasama ang kanyang kaibigan bilang kanyang katulong. Habang nasa bayan para sa isa pang araw ng pakikipagsapalaran, tinawag si Belle ni Anya Fromel, isang babaeng mukhang pusa na tagapagsilbi sa pub. Ngunit sa kanyang meow speak na ginagawa mahirap sundin ang lahat, hiniling ni Rio Lion si Anya na magpaliwanag ng maayos. Ani nito, pumunta si SYR sa Monsterphilia para sa kanyang day off ngunit nakalimutan niya ang kanyang wallet, at doon pumasok si Belle. Pero teka, ano ba talaga ang Monsterphilia? Well, isa itong malaking festival na inorganisa ng Ganesha Familia. Kinuha nila ang Coliseum para sa araw na iyon para ipakita sa publiko ang pagpapaamo ng halimaw mula sa dungeon. Ito ay isang panuuri na inaabangan ng marami. Sa araw ding iyon, natapos ni Hephaestus ang paggawa ng sandata para kay Belle. Ibinalot niya ito at itinali ng mahigpit kay Hestia. Nakangiti habang ipinapaalala sa kaibigan ang tungkol sa utang. Sa isang lugar na malapit sa Coliseum, nag-uusap sina Loki at Freya habang nagiinuman. Nakatingin pala ang diyosa ng kagandahan sa isang anak ng isang pamilya. Ang kagandahan nito ay ethereal, isang kulay na hindi pa niya nakita. Ngunit bago malaman ni Loki kung sino ang maswerte, o marahil ay malas na bata, tumayo si Freya at agad na umalis. Mayroon siyang lugar na kailangan niyang puntahan. Habang hinahanap si SYR, nagulat si Belle nang makita ang kanyang diyosa dito. Lalo lang naguguluhan ang lalaki nang sinabi ni Hestia na gusto niyang makipag-date sa kanya. Matapos mag-enjoy sa kung ano ang iniaalok ng festival, ang kanilang magagandang oras ay pinutol ng isang silverback na tumakas sa Coliseum. Para bang hindi sapat na masama yon, si Hestia pa ang pinupuntirya ng halimaw. Si Belle at Hestia ay walang magawa kundi tumakas. Pumasok sila sa Daedalus Street, isang malawak at komplikadong residential area. Ngunit ang halimaw ay mainit sa kanilang mga takong. Habang sinusugod nito si Hestia, pinilit ni Belle ang kanyang sarili na alisin ang kanyang takot at iligtas ang kanyang diyosa. Ang batang adventurer ay tumetalon at gumagalaw upang masaksak kanyang kutsilyo sa bungo ng silverback, pero ang kanyang talem ay naputol lang. Sa kabila ng pagkatapon na parang ragdoll, nagawa ni Belle na bulagin ang hayop sa ilang sandali, sapat na para makatakas sila. Tumakbo sila, ngunit alam ni Belle na sa huli ay maabutan sila nito. Ano ngayon? Hindi siya sapat para protektahan ang sarili niyang diyosa. Nang walang ibang pagpipilian, ikinulong ni Belle si Hestia sa likod ng isang gate. Ang tanging magagawa niya ngayon ay bilhan ito ng oras. Sa sandaling iyon, si Belle ay tinamaan ng masakit na alaala kung paano namatay ang kanyang lolo, pinatay ng isang halimaw sa kabundukan,
nahulog sa isang lambak, at hindi na muling makikita pa. Ang araw na nalaman niya ay iyon din ang araw na nagpasya siyang maging isang adventurer. Ngunit pagdating sa Labyrinth City o Rio, walang pamilya ang magawang tanggapin si Belle. Masyado siyang mahina, sabi nila. Pagkatapos isang araw, matapos itulak si Belle palabas ng pinto patungo sa makipot na eskinita, isang diyosa ang tumayo sa harapan niya, ang kanyang diyosa. At iyon ang dahilan kung bakit hindi kaya ni Belle na mawala ang diyosa. Hindi niya kayang mawala ang kanyang pamilya sa pangalawang pagkakataon. Kaya, kahit na alam niyang kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya, tumakbo si Belle upang labanan ang Silverback ng buong lakas. Samantala, ipinaalam sa kanya ng mga tauhan ni Ganesha na siyam na halimaw ang nakatakas. Nang walang pagdadalawang isip, inutusan ni Ganesha ang kanyang mga tauhan na humingi ng tulong sa ibang pamilya. Mapahamak man ang kanilang reputasyon, para sa kanya ay ang kaligtasan ng masa ang higit sa lahat. Si Misha Flott ay agad na napansin ang mga nakatakas na halimaw at mabilis na ipinaalam sa kanyang katrabaho na si Aina. Kailangan ng Ganesha Familia ang lahat ng tulong na makukuha nila mula sa mga adventurer. Sa kabutihang palad, ang Sword Princess ay nasa paligid. At habang pinabagsak ni Ice ang isang halimaw, hinihiling ni Aina na hindi nahuli si Belle sa lahat ng ito. Ngunit huli na ito dahil si Belle ay kasalukuyang nasa gitna ng kaguluhan na ito. Ginamit ni Belle ang punyal upang harangan ang pag-atake nito, at di nagtagal ay nabasag ang talem. Nang wala nang magamit para lumaban, agad na tumakbo si Belle papalayo. Ang Silverback ay di nagpapakita ng senyales ng kapaguran. Ang halimaw ay madaling nakasunod, at kahit na bumagsak ito sa semento, hindi iyon sapat para pigilan ito sa pagpuntirya ng mabibigat na tanikala nito sa kanyang biktima. Nakatalikod sa dingding, naalala ni Belle kung paano siya natakot noong may isang Minotaur ang sumalakay sa kanya. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi pupunta si Ice Wallenstein para iligtas siya. At least hindi na siya makikita nito ulit sa gantong sitwasyon, mahina at walang magawa. Ngunit bago nailapag ng Silverback ang nakamamatay na suntok nito, dumating si Hestia upang gambalain nito. Nagmamadali si Belle upang protektahan ang diyosa, niyakap siya ng mahigpit habang gumulong sila pababa ng hagdanan. Bakit siya nandito? Sinabi niya sa kanya na tumakas. Ngumiti ng matamis si Hestia. Hindi niya siya kailanman iiwan. Gusto niyang protektahan si Belle gaya ng gusto nitong protektahan siya. At saka, nangako si Belle na hinding-hindi niya ito pababayaan. Hindi maibalik ng batang adventurer ang kanyang ngiti habang nakikita niya ang papalapit na Silverback. Dala-dala si Hestia na istilong pangkasal, si Belle ay dumaraan sa mga lansangan. Sa kabutihang palad, natuklasan niya ang isang nakatagong daanan. Bagamat ligtas na sila sa ngayon, hindi magtatagal ay mahahanap na sila ng halimaw. Kaya masisisi mo ba si Belle sa pagiging pessimistic? Pero hindi ganoon ang nasa isipan ni Hestia. Ang Belle Cranel na kilala niya ay kayang talunin ang halimaw ng walang kahirap-hirap, lalo na sa bagong sandata na ito, ang Hestia Knife. Si Hestia ang magdadala sa kanya ng tagumpay. Ito ay isang pangako. Hinayaan ni Belle na tumulo ang kanyang mga luha bago ibalik ang ngiti ng kanyang diyosa gamit ang sarili niyang ngiti. Habang wala sa kanilang landas ang Silverback, sinamantala ni Hestia ang pagkakataong ito para i-update ang status ni Belle. Tinignan niya at namanghasa kung paano ito lumaki ng higit sa 600 puntos. Nang matapos ang pag-update, hinawakan ni Belle ang sandata, hindi pa rin sigurado sa kanyang kahihinatnan. Ngunit inulit ni Hestia, siya ang magdadala nito sa tagumpay. Bit-bit ang mga salitang yun sa kanyang puso, ngumiti si Belle at sumugod, hawak ang kutsilyo na parang extension ng kanyang katawan. Iniiwasan niya ang pag-atake ng halimaw, at habang ginagamit niya ang talem upang harangan ang isa pang pag-atake, hindi maiwasan ni Belle na mamangha. Ang Hestia Knife ay buhay. Sinasabayan nito ang paglakas ni Belle. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay maniwala sa kutsilyong ito. Maniwala kay Hestia at sa kanyang sarili. Umatake si Belle mula sa itaas, hinihiwa ang breastplate ng Silverback. Para sa kanyang diyosa, maniniwala siya. Sa isang mabilis na galaw, isinubsob ni Belle ang talem sa dibdib ng halimaw, dumaong sa tamang oras upang panoorin itong maging alikabok. Tumakbo si Hestia para yakapin ang batang adventurer habang pumapalakpak ang lahat sa square para batiin siya. Sa gitna ng karamihan, nakatingin si Ice na may maamong ngiti.
Siya ay tumalikod upang umalis pagkatapos bigyan ng kanyang pervy goddess ng isang karapat-dapat na sampal sa ilong. Agad na napawi ang nakahingang ngiti ni Belle nang bumagsak si Hestia sa tabi niya. Sa kabutihang palad, ito ay mula lamang sa pagod, habang nakaupo si Belle na naghihintay sa labas ng silid ni Hestia sa gabing iyon, lumapit si SYR upang humingi ng tawad. Wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi niya nakalimutan ang kanyang petaka. Hindi sumang-ayon si Belle, ngunit bumulong ang waitress sa kanyang tainga bago siya umalis. Matapos siyang makitang lumaban, hindi mapigilan ni SYR na mahulog sa kanya. Namumula ang adventurer ngunit inisip lang nito na ito ay paraan niya ng panunukso sa kanya. Mabilis na pumasok si Belle sa silid matapos marinig na tinawag siya ni Hestia. Matapos siyang i-update kung paano natalo ni Ice ang natitirang mga nakatakas na halimaw, tinanong ni Belle kung saan nanggaling ang kutsilyo. Yup, galing talaga kay Hephaestus mismo. Matapos marinig kung gaano siya inaalagaan ng kanyang diyosa, na gusto nitong tumulong dahil mahal siya nito, hinayaan ni Belle na tumulo ang kanyang mga luha nang walang kahihiyan. Niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak. Sa ngayon, ang mahalaga lang kay Belle ay mayroon siyang isang tao sa mundong ito na maaasahan niya, isang taong sumusuporta at nagmamalasakit sa kanya. At wala na siyang ibang hiling pa.